Napunta sa alanganin ang West Team mga Cooks, bagsak na sina Widow at Wake, pareho nang wala sa laban, habang si Piman na lang ang natitirang nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Pero teka, hindi basta-basta si Piman. Kahit mag-isa na lang siya, buo pa rin ang composure niya habang nakikipagsagupaan kay Griffin, isa sa mga leader ng kilabot na Phantom Beast. Ngayon, kung iniisip mong nasaan na si Mooney, aba, humawak ka na sa upuan mo. Dahil sa kabanatang ito, ipapakita ni Mooney ang tunay niyang lakas, at hindi ito yung tipong lakas na pangkaraniwan lang. Kahit ang mga tinaguri ang enhanced humans, na inaakalang nasa rurok ng kapangyarihan, napaamin na lang na ibang klase talaga si Mooney. Hindi biro ang ginawa niya, ilang enhanced humans ang pinatumban niya agad, parang wala lang. Ang dating inaakalang madaldal lang at walang silbi, ngayon, siya na ang sinandala ng mga kasama sa laban. Ipinapamalas niya ang isang husay na hindi mo maiisip mula sa isang taong parang comic relief lang sa umpisa. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Jack the Ripper Case Files Kabanata 46. Ang pagdating ng Ginoo. Sa simula ng kabanata, hingal na hingal si Mooney habang nakaharap sa mga miyembro ng Phantom Beast Front. Sa likuran niya, nakahandusay sina Widow at Wake, parehong sugatan, parang isa-isa silang hinabol at pinabagsak. Tiningnan niya ang mga kalaban at buong tapang na tinawag silang mga halimaw. Pero kung pagmamasdan mo rin sa likuran ng mga enhanced humans, makikita mong hindi rin biro ang sinapit ng isa sa kanila, wasak ang katawan, nagkaputol-putol, halatang matinding laban ang pinagdaanan nila. Ibig sabihin, bago pa man napunta sa alanganin ang West Team, malamang ay marami rin silang naitumba sa mga kalaban. Hindi sila basta-basta bumigay, lumaban sila ng todo, at marami rin silang nadamay bago tuluyang bumagsak sina Wake at Widow. Isa sa mga Phantom Beast ang nagsimulang magsalita, may pangungutyang tanong kay Mooney na halatang may halong hamon. Hindi sumagot si Mooney. Ang inuna niya ang alalahanin ang mga kasama, tinawag si Wake, umaasang buhay pa ito. May narinig siyang mahinang sagot mula kay Wake, buhay pa ito, pero halatang hirap na hirap. Kinausap din ni Mooney si Widow at tinawag itong gurang. Bagaman halatang nagalit si Widow sa pagtawag sa kanya ng ganoon, agad din itong nagsalita, hindi upang magpasalamat, kundi upang magreklamo. Galit na galit siya at nagbanta pa na tutuhugin daw niya si Mooney na parang kebab. Mukhang hindi pa rin niya matanggap ang pagtawag sa kanya bilang matanda. Napangiti si Mooney sa kanyang narinig. Mukhang maayos pa ang lagay ni Widow, may lakas pa itong magbiro ng pananakot, senyales na hindi pa ito sumusuko. Si Wake naman, sa kabilang banda, ay tahimik lang. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Halos hindi na siya makatayo sa sobrang pagod at pinsalang tinamo, habang unti-unti nang lumalapit ang mga kalaban sa kanilang kinaroroonan. Ngunit hindi papayag si Mooney na malagay sa alanganin ang kanyang mga kasama. Nakabantay siya, matamang pinagmamasdan ang bawat galaw ng kalaban, handang dumipensa sa anumang pagtatangkang umatake sa kanila ng palihim. Sa kabilang bahagi ng labanan, kaharap naman ni Piman si Griffin, isa sa mga leader ng Phantom Beasts. Tahimik ang paligid nila, kapwa nag-aabang kung sino ang unang gagalaw at magsisimula ng sagupaan. Sa gitna ng tensyon, tinanong ni Mooney si Wake, natatakot ka ba? Ngunit bago pa ito makasagot, ngumiti si Mooney, isang ngiti na tila ba tanggap na niya ang posibilidad ng kamatayan. Mabilis siyang naghanda, ang katawan ay alerto, at ang mga mata ay hindi kumukurap sa bantang papalapit. Muling umatake ang mga kalaban. Dalawang enhanced humans ang sabay na sumugod. Si Mooney ay nanatili sa kanyang pwesto, matatag at handa sa counter-attack. Ang isa sa mga kalaban ay pinatigas ang kanyang siko na parang bakal, samantalang ang isa naman ay pinatigas ang kanyang mga daliri, tila mga patalim. Sabayan na to, habang pinaikot niya sa ere ang kanyang dalawang palakol, isang senyales na handa siyang salubungin ang mga naglalakasang mga kalaban ng walang pag-aalinlangan. Una, sinubukan ng isang kalaban patamaan si Mooney gamit ang kanyang matigas na siko. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis at malakas na pag-atake na tinatawag ni Mooney na Cross Rebellion, tuluyang nahati ang katawan ng unang kalaban. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad siyang sumugod sa ikalawa. Sa isang iglap, wasak rin ang kanang braso ng pangalawa. Ngunit habang abala si Mooney sa pag-atake, may kakaibang naramdaman siya. Isang matalim na kirot, doon niya napansin, na iba na ang ekspresyon ng kalaban. Tumawa ito at tinanong siya, masakit ba? Naisaksak na pala nito ang kamay sa tiyan ni Mooney, isang tusong paglusot sa kanyang depensa. Napansin ng kalaban na tila huminto na sa paggalaw ang mga palako ni Mooney.
Ngunit hindi ito nagtagal. Walang bakas ng takot o pag-urong si Mooney. Sa halip, sa isang malinis, mabilis, at malakas na hataw, pinutol niya sa kalahati ang katawan ng mayabang na kalaban. Ibang lebel ang kakayahan ni Mooney sa pakikipaglaban, kaya niyang tapatan at talunin ang mga enhanced humans na para bang wala lang. Isa siyang patunay kung gaano kalalakas ang mga miyembro ng Mother Goose. Samantala, may isa pang kalaban sa di kalayuan. Tahimik lamang itong nakatayo, tila walang pakialam sa paligid. Pero halata sa titig nito na hindi ito basta-basta nanunood, nagmamasid ito ng malalim, tila ina-analyze si Mooney. Alam nito sa sarili na hindi ordinaryo ang kaharap niya. Si Mooney, bagamat isang normal na tao lang, ay kaya silang tapatan, mga enhanced human na nilikha para sa digmaan. Maaaring higit pa siya sa kanila. Napakunot ang noo ni Mooney. Naiinis siya sa tindig ng kalaban. Parang sobrang kumpiyansa. Parang tingin sa kanya ay kayang-kaya siya. Hindi siya nag-aksaya ng oras, bigla siyang bumuwelo, at walang babala, inihagis ang isa sa kanyang mga palakol, diretsyong papunta sa ulo ng kalaban. Mabilis namang nakadepensa ang kalaban. Isang malakas at mabilis na sipa ang tumama sa palakol, dahilan upang ito'y tumalsik palayo. Hindi yun basta-bastang sipa, taglay nito ang sapat na puwersa para maitaboy ang sandata. Agad na sinundan iyon ni Mooney ng isa pang atake, diretsyong tatama sa ulo, isang galaw na sa tingin niya'y mahirap nang maiwasan. Ngunit nakita na ito kanina ng kalaban. Alam na nito ang pattern ni Mooney. Mabilis itong nag-counter, sunod-sunod na matitinding sipa ang pinakawalan. Parang bakal ang paa ng kalaban. Sa bawat tama, para bang hinahampas si Mooney ng matitigas na tubo. Halos mawalan siya ng balanse. Wala siyang nagawa kundi dumpensa, pagmasdan ng bawat galaw ng kalaban, at umasang makahanap ng pagkakataong makabawi. Sa di kalayuan, dalawang kalaban ang nagmamasid. Isa sa kanila, halatang hindi na makatiis, gustong sumali sa labanan. Hindi na ito naghintay ng senyales. Bigla itong nagbuwelo, at mula sa katawan nito ay sumiklab ang maitim, nakakakilabot na aura. Mabilis itong tumalon, isang tridor na atake mula sa likuran, diretsyong target si Mooney. Gusto nitong tapusin agad ang laban. Nakita ito ni Wake. Agad niyang binalaan ang kaibigan sa patridor na atake ng kalaban. Sa huling sandali, napalingon si Mooney sa paparating na panganib, pero huli na. Isang napakalakas na suntok ang humanig sa kanyang tiyan, eksakto sa bahagi kung saan siya nasugatan. Napaangat ang kanyang katawan sa ere at tumilapon sa lupa, walang malay. Nabahala sina Wake at Widow. Kahit sugatan handang lumaban si Widow, handang protektahan si Mooney. Nagkaroon ng pagtatalo sa panig ng mga kalaban. Ang isa, binalaan ng kasama na huwag makisali, nais niya ng patas na labanan. Ngunit ang isa, hindi na sumusunod sa anumang patakaran. Para sa kanya, ang makapatay ang tunay na panalo. Habang nagtatalo sila, si Mooney ay nananatiling walang malay. Wala na siyang lakas, hindi na siya makakalaban pa. Samantala, sa ibang bahagi ng labanan, naroon si P-Man. Nakatingin siya sa direksyon ng mga sugatan niyang kasama, ngunit may biglang hamatak ng atensyon niya. Isang napakalaking sandata ang bumagsak mula sa itaas, eksakto sa kinatatayuan niya. Talsikan ng lupa, nabiyak at nagkabasag-basag. Umatake na si Griffin. Dahil dito, hindi na magawang tulungan ni P-Man ang kanyang mga kasama. Ang kalaban niyang kaharap ay hindi basta-basta, isa ito sa mga leader ng Phantom Beast. Kasunod ng malakas na atake, ipinamalas ni Griffin ang kanyang labis na kumpiyansa. Ipinagmalaki niya na ang bawat enhanced human sa kanyang hanay ay may lakas na kayang talunin ang isang buong batalyon ng modernong sundalo. Para sa kanya, wala raw laban ang mga ordinaryong mandirigma sa kanilang antas. Buong yabang niyang inilahad na ang mga tulad nilang Phantom Beast ay pinagkalooban ng kapangyarihang lampas sa imahinasyon ng karaniwang tao. Kaya't kung matalo man si P-Man, para sa kanya ay isa lamang itong bagay na dapat tanggapin, at hindi ikahiya. Ngunit nanatiling kalmado si P-Man. Sa kanyang isip, tila napakaingay ng bawat isa sa kanilang mga kalaban. Naalala pa niya si Jack, kung nandoon lang ito, siguradong makikipag-trash token ito. Pero imbes na sagutin ni P-Man ang mga patutsada, agad siyang umatake gamit ang kanyang Night Funeral Rose. Mabilis naman itong nasabayan ni Griffin. Sa bawat wasiwas ng dambuhalan niyang maso, tila ba napakagaan lang nito sa kanyang kamay, isang bagay na hindi nakaligtas sa mata ni P-Man. Sa pansamantalang pagtigil ng kanilang bakbakan, umuusok ang sandata ni Griffin, patunay ng tindi ng huling salpukan. Bagamat buo pa rin ang kumpiyansa ni Griffin, hindi niya naiwas ang hangaan ng ipinakitang lakas ni P-Man.
Nais niya sana itong makalaban sa panahon ng kasagsagan ng lakas nito, sapagkat sa kabila ng edad ni Piman sa kasalukuyan, kapansin-pansin pa rin ang pambihirang husay at lakas nito. Habang nangyayari ang sagupaan, tahimik na nagmamasid si Wake. Sinusukat niya ang bigat ng palitan ng mga atake ng dalawa. Sinulyapan din niya sina Widow, Mooney, at ang dalawang kalaban na nasa kanilang harapan. Sa kanyang pagsusuri, kung hindi magbabago ang sitwasyon, posibleng wala nang mabuhay sa kanila makalipas ang 5 minuto. Maya-maya, nagkamalay na si Mooney. Ngunit sa kasamaang palad, naroon pa rin sa harap nila ang dalawang kalaban. Agad nitong pinayuhan si Widow na tumakas at huwag na siyang alalahanin. Ngunit tumanggi si Widow at hindi ito natinag. Sa halip, pinaalalahanan niya si Mooney na manahimik na lang. Napansin ng isa sa mga kalaban na hindi kabilang si Widow sa kanilang target list. Wala silang makukuhang punto sa pagpatay sa kanya, ngunit para sa kanila, mas mainam nang alisin ang anumang banta. Imbes na matakot, huminga ng malalim si Widow. Sa halip na umatras, tahimik niyang hinanda ang sarili at mabilis na nagpakawala ng isang palihim na atake sa isa sa mga kalaban. Agad na nablock ng matinding sipa ang palihim na pag-atake ni Widow gamit ang kanyang espada, isang sipa na sapat upang mabali ang mismong sandata niya. Wala na siyang nagawa kundi tanggap ang katotohanang marahil iyon na ang kanyang huling sandali. Paparating na ang mapaminsalang sipa, ang parehong sipa na bomb alley sa kanyang espada. Pero bago pa man tumama, 3 punyal ang biglang lumipad sa ere, mabilis at tahimik na patungo sa direksyon ng enhanced human. Gulat na gulat ang kalaban, agad tinadyakan ang mga punyal para iwasan ang pinsala. Lumingon-lingon sila, hinahanap kung saan nanggaling ang mga iyon. Saka dumating ang katahimikan, mas mabigat pa sa anumang pagsabog. At mula sa itaas, isang boses ang humawi sa tensyon. Sa himpapawid, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Ang bagong dating, na naghagis ng punyal, ay walang iba kundi ang ating bida, si Jack. Sakto ang kanyang pagdating para tulungan ang West Team, na ngayon nasa alanganing sitwasyon matapos bumagsak ang 3 sa kanila. Binitawan ni Jack ang kanyang parachute, saka mabilis na bumulusok pababa. Bumagsak siya mismo sa harapan ni Widow, isang maangas na superhero landing. Tiningnan niya ang mga kalaban at hindi na nagsayang ng oras. Isa sa kanila ang nagpakita ng kayabangan. Ngunit sa halip na mainas, ngumiti lang si Jack. Para sa kanya, ang bawat insulto mula sa isang enhanced human ay tila papuri lamang. Kaya nang sumugod ang kalaban, sunod-sunod na sipa ang pinakawalan, mabilis, mabangis, walang babala. Ngunit si Jack, para lamang siyang sumasayaw. Isang hakbang palayo, isang ikot sa gilid, hindi siya tinatamaan. Bumwelo ang kalaban, at isang sipa ang pakay ay ang ulo ni Jack. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, muling napatunayan na laging isang hakbang na mas mabilis ang ating bida kaysa sa isang netoringang enhanced human. Sa huli, napansin ng kalaban na parang may mali. Hinutuban siya at agad umatras, sa kanya lang napagtanto na may tama na pala siya sa tuhod. Nakabaon ng 3 punyal, na hindi man lang niya namalayan. Hindi lang pala puro iwas ang estilo ni Jack, may kasabay din itong lihim na atake. May kumpiyansang ngiti si Jack habang kinukutsa ang kanyang kalaban. Aniya, wala namang espesyal sa kaharap niya, kahit pa isa itong enhanced human. Isa lang daw na parte ng katawan nito ang kaya nitong patigasin, at hindi raw ito kasing astig ni Mr. Fogg. Hirit pa ng ating bida, sayang lang at walang kwenta ang kanyang katunggali. Galit na galit ang kalaban dahil sa sunod-sunod na trash talk ni Jack. Bilang ganti, tinawag niya si Jack na dagang kanal. Sa puntong iyon, tila tama si Piman, si Jack nga ang perpektong pangtapat sa madadaldal at mayayabang nilang mga kalaban. Doon na rin natanong ni Widow kung bakit naroon si Jack. Bakit siya nasa West Team? Ngumiti lang si Jack. Ayon sa kanya, naroon siya para protektahan si Widow. Parte raw iyon ng kanyang code, ng isang tunay na gentleman. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, puses ng kasaysayan, sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapos sa diwa, naglalathala ng kwento ng bawat isa. Sa lanaro siya'y tagapagsalaysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huling paghimlay.